What's up sa inyo mga tol? So, nandito ako ngayon sa terrace namin. Hindi ako makapagawa ng kotse sa Pintura kay Santino kasi ginagawa yung garahe namin kung kita nyo yun. Ang gagawin lang muna natin ngayon tutuloy ko tong port and polish dito sa head nung links. Kasi naka-order na ako nung gagamitin natin. Yung mga pang overhaul niya, yung mga gasket, timing belt, kung ano pa. So, pag dumating dito, papakita ko naman sa inyo kung ano yung mga nabili ko. So, sa Ford Maz ko siya binili sa Manila. And titingnan natin. Maganda no. Yun lang ata ang supplier ng mga parts ng Ford. So, yung Ford Links kasi, ang makina niya, yung 2.0 kaparehas ng sa Mazda. So, nag-share sila ng parts nila. Kaya, ganun. So, ito. Saan ba tayo natapos dito? Ito lang ata natapos ko ng pulido yung unang port. Itong iba, wrap shape pa lang ata to. Hindi ko na kasi tanda. Then, siguro tuloy muna natin tong sa exhaust port. Then, tutuloy naman, isusunod na natin tong mga intake port niya. Yan. So, tara. And, dumating na yung ating pyesa para kay Ford Links natin. Ito yung mga gagamitin natin para mabuo ngayon si Ford. So, mas mauna pa ata tumakbo yung kotse ng kuya kaysa sa akin eh. So, i-unbox muna natin kung ano mga to. Mga oil seal natin, boss. Oil seal. Brand new water pan. Ito yung sinasabi ko na nag-share sila ng parts sa Mazda. Kaya Mazda to. Ito yung valve cover gasket natin kasi yung huli naglilik na. Kaya sa RTV lagay natin, bumili na lang tayo ng bagong gasket. Then ito yung head gasket. Yeah. FSD. Steel ba to? What's up sa inyo mga tol? So, welcome back. Medyo di din ako nag-vlog nitong past few days. Siguro mga 1 linggo na din ako nawala. Ito yung dahilan. Yan. So, nag-expand na ating garahe. Pinabubungan na to. Di na masyadong mainit. Mas may parking na natin siya ng maayos dito. Si Santino ilalagay natin dito. Then yung Links, yun, laki na parking din niya. Sa gitna na din siya. So, i-move ko lang dito si Santino para malaking space natin kay Links. Kasi ngayong week, siguro yun muna unahin ko si Links kasi kompleto yung mga pyesa niya. At kailangan din natin ng kotse ngayon kasi isa lang yung gumagana. So, yun muna gagawin natin. So, tara. So, ayan, naglinis ako ng konti. Konti lang, magdudumi uli. So, ayan, halagay na dyan sa Sandino, good na good. So, special thanks sa aking mami. Sa mami. Yeah. So, bago ko simulan, lalagyan ko muna siya ng mga ilaw. Kasi, pag gabi tayo maggawa, madilim. So, ayan, nalagyan na natin ng mga bumbilya. Lagyan ng bumbilya. Wala pa tayong bumbilya. Mamaya ako bibili. So, napansin ko, medyo maganda tong place na to. Paggawa ng wall art, dito natin lalagay yung logo ng RJA Vlogs or dito kaya. Sa tingin nyo, wala mas maganda. Saan paglagay? Dito or dito?
Simula nung ginawa ko nga pala yung video ng coil sleeve dito kay Santino, lagi nang may nagtatanong kung ayos ba, kung okay ba yung takbo, hindi masyado matagtag, matigas, malambot, matibay, kung anong mga naging problema. So, dito sa video na to, dun muna natin i-focus kung ano yung update natin dun sa coil sleeves niya. So, nung nakuha ko siya, kung matatandaan nyo, yung pangunang spring, di ba, mas matigas, tapos yung panlikod, mas malambot. So, ang purpose ko sa pagbili ng coil sleeves ay para mapatigas yung likod. So, yung panguna na spring, nilagay ko sa likod. Then, yung panguna, nilagay ko sa una. So, kung makikita nyo dito sa play pa din itong likod, so yun, medyo matigas pa din naman, hindi naman nagbabago. Okay pa din. Pero ang ginawa ko nung una kong kinabit siya agad, inalis ko agad yung unang coil sleeves. So nakabalik siya sa dati, yan, yung putol spring. Kasi pag hindi nakatorno yung shocks nyo, hindi nyo may ibaba ng sagad yung coil sleeves kasi mas mahaba yung sleeves kaysa dito sa taas nitong shock mismo. So, hindi mo may ibaba ng sagad. Then, isa ko din napansin dun, sumasabit siya sa spring niya kasi nga hindi nga to yung torno nakatagilid tong pinakabaso niya. Ang torno kasi yun yung ibababa to, iiklian yung shocks para mas bumaba pa yung kotse nyo. So, tinanggal ko agad yung unahan kasi dahil yun nga, binalik ko na lang dito. Kung makikita nyo, may konti pa naman siyang play. Mas ayos to kesa dun sa coil sleeves na setup ko doon. Then, sa ride naman, ang purpose kasi ng coil sleeves ko dito para tumigas kaya masasabi ko matagtag. Pero kung nilagay nyo sa tamang lagay yung mga spring nyo, yung mas malambot sa likod tapos mas matigas sa una. Sa tingin ko naman mas okay yung ride niya. Pag kasi dito pinatigas ko yung likod kaya medyo matagtag. Pero yung una niya medyo malambot nung nilagay ko dito. Malambot siya. So, yun, ano ba? So, kung matibay ba siya, wala pa naman ako napapansin na crack sa kanya o kung ano man, ayos naman siya. Ang isa ko lang din palang issue natatanggal siya sa baso niya. Ito, natatanggal siya dito. Kita nyo, nasa taas siya nung sleeve mismo. Wala siya dito sa mismong baso niya. Yun lang napapansin ko lagi sa kanya. Pero pinaka nasa taas niya sumasabit siya dun sa pinaka top na baso niya, yung nadadala siguro yung spring. Kailangan nyo ilagay ito. Ito, yan. Kailangan nyo lang siguro ilagay ito doon para hindi na sumama yung spring doon sa taas na baso. So, gagawin ko yan, hindi muna ngayon, susunod na. Kasi kakalasin ko din naman siya lahat. Then, ito yung galing na radiator kay Santino. Yan, yung aluminum radiator. Ibebenta ko sana siya. Saswap ko sana sa Honda Rad para dito. Kaso naisip ko, pumutok nga yung radiator ni Lynx. Sayang naman kasi medyo mahal to pag binili ng brand new, lalo na aluminum to. So, i-convert ko na lang, doon ko ilalagay. Bibili na lang ako ng radiator para kay Santino na mas maliit. Kaya kasi mas maliit lalagay ko. Kasi yung turbo natin ilalagay, medyo malaki nga. Kokonti lang yung clearance dun sa radiator. Parang mga gagaganyan na lang. Pati, gusto ko i-face yung turbo ng konti pa labas para yung hangin pumapasok dito. Ngayon, pag nandito yung radiator, mainit na hangin yung pumapasok sa turbo. Ibig sabihin, na-explain ko na yun dati, hindi gusto ng makina yung mainit na hangin kasi nga gusto nila malamig. Tayo ng logic yan. So, kaya maliit na ilalagay natin. Dito yan ilalagay. Yan, then open na to. Fresh air para sa turbo. Then, sa paint,
Yan, tapos na yung dalawang fenders. Perfect na yan. Okay na to. Yan, repair. Then, yun. Yan na lang, repair na lang. Pero, tapos na. Kung mapapansin nyo, hindi pa tumakintab. Pero, naka-clear coat na yan. Bobo kasi ako mag-mix ng pintura. Kaya, hindi siya masyado makintab. Pero, pag naman yun nalihan na buff, yan, ganyan ang kakalabasan niya. Ayos ba? Yan, so dito ako nagpo-port. Kasi nung ginagawa yun, masyado madaming tao. Dito na lang ako naggawa. Para tahimik. Kasi ako lang mag-iingay. So, ito yung sinasabi ko kanina. Nasira na kasi yung gasket ng intake manifold. So, tinrace ko na lang. Then, kinapit ko siya dito sa intake port. Yan, makikita nyo naman. Wala na siyang i-port match pa. Kung meron man, sobrang konti na lang. Madadala na yan sa pagbilihan natin. And, yun na lang naman yung kulang. Ito yun yung likod. Yan. Tapos na siya. Konting liha pa. Ito, finish na to mismo. Makikita nyo. Yan, pagka-port ko sa kanya kasi nito, ito yung isang bit din niya, 240 grit, di yan yung pang finishing ko. Pagpantay pala yan, di yung finishing. Ang pang finishing ko, niliha ko siya ng manually ng 400, 600, 800, 1.5 and 2K. Kaya yan, medyo makintab siya. So, kaya ganyan, pinakintab ko ng maayos para ito yung exhaust port para sa sunod hindi na siya kapitan ng carbon kasi pag rough surface siyempre kakapitan siya ng carbon. Then explain ko naman din dati kung bakit pangit yung carbon kasi nagkakos din siya ng detonation lalo na sa chamber. Yun yung sinasabi nating pag nagka-detonation, pre-ignition, yung kakatok yung makina. Yan, kaya nilinis natin siya. Hindi naman siya ganun kanid. Pero ginawa ko na din kasi so yun muna ngayon. Tangin na talaga tong tripod na to. Holder pala. Hindi na dumating yung in-order ko pang holder ng cellphone. What's up mga tol? So ibang araw na naman to. Hindi ako masyado nagbablog ngayon kasi madami din ako inaasikaso. Madami magpapasahan na ng mga assignments sa mga requirements sa school namin kaya hindi mo na ako masyado nag-vlog. Pero update lang din yun. Sasama-samahin ko na itong mga video na to sa yung isang araw, yung kay Links pati ito, magsasama-samahin ko na. So galing tayo sa machine shop, yung pinagawa nating flange okay na. Ngayon pupunta lang ako sa hardware para bumili ng nuts and bolts para sa kanya. Then, yung external wastegate na in-order ko from Cagayan de Oro, 9 to 11 days daw, pang 11th day ngayon walang dumadating. So, pupunta din tayo ngayon sa JRS para humingi ng update. Kasi, tinignan ko dun sa site nila, dun sa tracking, same shit lang nandun lagi na sa warehouse daw ng JRS wala naman nagte-text sa akin or kung ano. So pupuntahan natin din yan. So wait lang kayo dyan. What is up sa inyo mga tol? Nandito na naman ako, RJE Vlogs. So ibang araw ulit to, pero magkakasama to sa isang video kasi wala akong content ng mga huling araw. Hinihintay ko talaga dumating to. So, ito yung external wastegate natin. 2 weeks ata or mag 2 weeks, 13 days bago dumating. Kasi from Cagayan de Oro pa to. Ngayon, wala tayong eroplano dahil nga nitong pandemic na kinakalaban natin. Barko siya kaya siya nagtagal. So, ito yung external wastegate. Ito yung mga kasama niyang tubo. So, meron tayong na-encounter na bagong problema kasi itong wastegate na to,
upgraded to kasi yung turbo natin yung kadalasan yung mga stock turbo meron siyang internal wastegate. So ngayon yung nabili nating turbo wala siyang internal wastegate, so kaya kailangan natin ito. So upgrade na din naman siya kasi malalabanan natin yung boost creep kasi kadalasan pag sa mga ganung turbo sa internal wastegate ang issue dahil nga nung boost creep kasi masyadong maliit yung wastegate niya or hindi na kaya yung boost na nilalagay mo sa kanya, kaya upgrade to kasi mas malaki to, bale 38mm to. So yun yung isa nating issue kasi makikita nyo malaki pa yung tubo ng external wastegate kesa dun sa tubo ng manifold natin. So gagawa natin yun ng paraan pero mamaya na yun. Susolusyonan muna natin yung isa pang problema kasi itong wastegate na binili ko, copy lang to. Ang copy kadalasan pangit ang manufacture, yung pagkakagawa sa kanya, hindi pulido, mga ganon. So di-disassemble natin siya kasi nag-research ako na kadalasan nagli-leak siya dun sa shaft na yon. So meron tayo ditong grease, high temp siya. So sabi nila yun daw yung hindi naman makakasolusyon, pero hindi siya makakasolusyon ng pangmatagalan, pero susolusyonan siya ng tatagal. Puta na, anong logic yun? So in short, gagawa natin siya ng pansamantagal. Yun, kumbaga ganun. So, lagi natin to i-maintain. Kasi ayaw natin siya magka-leak sa dito. Kasi magkaka-issue tayo sa boost natin. So, kailangan perfect. Lalo na magbuboost tayo ng magbibigay tayo ng power na above ng stock na ng makina natin. So, kailangan dapat perfect. So, para maiwasan natin yung mga sira sa makina at magamit natin siya ng reliable. So, ang gagawin muna natin ngayon, i-disassemble siya. Then, mamaya, try natin ikabit kung aabot. Ano bang oras na? So, 1 PM na dito. So, sa video na to, 1 PM na. So, tara, simulan natin. Una, kalasin muna natin yung top hat or kung ano man tawag doon. Yun yung tawag ko, top hat. So, meron agad tayong problema. Wala akong allen sukat dito. Paano yun? Magkakaiba sila ng sukat eh. Hanap lang ako. Nakahanap tayo. Kalawangin na. Kalawangin na. Hindi ko alam kung anong rated tong spring na to, pero pakiramdam ko nasa 1 bar or 15 PSI ganun. So kailangan natin to palitan kasi delikado yun sa setup natin. Hindi natin kaya i-1 bar kasi malaki yung turbo natin. Then wait lang. Baka may delivery. Tayo na, good day. Nakatanggap tayo ulit ng package. Tingnan natin muna kung ano to. Puta. Ang bilis. Ang bilis ng Shopee. Nauna pa sa Lazada. So, ito, copper plate to. Copper sheet. Ito yung gagamitin natin gasket para sa turbo natin. Kasi wala siyang kasamang mga gasket. So, turo ko sa inyo sa susunod na vlog kung ano to. Tayo na Lazada, ano ba kayo? Galing tong China. Wala pang 1 linggo dumating agad yung sa inyo. Tayo na, mag-iisang buwan na, hindi pa nadating. So, hanap tayo ng spring. Nasaan ba tayo? Hanap tayo ng spring na rated na mas mababa dito. Pero tetest ko din naman mamaya. Madali lang naman magpalit. Baka mali ako.
na kinalas natin siya kasi may nakita akong ganito. Ni-inspect ko lang kung may sira yung diaphragm niya kasi pag may mga butas yan, hindi tayo magbubus. So, kita ko na agad kung anong pinagkamali ng install nila kasi dito nila nilagay sa taas yung line ng paturbo dapat sa baba yun. Paano magbubukas yun, di ba? Ganyan ba to? Meron siyang konting play. So, not good yun. Kaya, bumili tayo nito. Kasi kung may play dito, ibig sabihin may leak dyan. So, ito yung mag-i-stop ng leak sa kanya. So, isa ding issue din daw dito, itong tatlong bolt na to, tatlong screw na to, naglulus sa katagalan. So, lalagyan ko lang siya ng thread lock para in the future hindi siya masira. So, tara. So, isa din pala, sa mga copy na wastegate, wala siya nung water cooling na specs katulad nung original. So, yung siguro yung dati, dito nila nilagay yung vacuum line from turbo. So, ibig sabihin nun, yung pressure nasa taas. So, hindi magbubukas talaga yung valve niya, yung wastegate. So, dapat siya, nandito siya sa ilalim. Ito, leave open lang para yung boost pressure nandito sa baba para malabanan to, para magbukas yung wastegate. So, yun. Lilipat natin to. Kita nyo naman kanina, nandito siya at nandito. Mali yun. Nandito dapat siya. So, sa mga original, yung dalawa dito, pang water cooled, yung isa, pang dun talaga yung pressure niya. So, bago natin ibalik ulit lahat, gagrasahan natin siya. Ito yung gamit ko, high temp grease. So, pag hindi high temp, masusunog lang uli yan. So, pangit yun kasi nasa exhaust side nga siya, di mapiprito siya. So, di ko din alam kung gaano katagal to, pero paminsan-minsan i-maintain din natin siya para tumagal din naman siya. So, yan na siya. Ito yung nakasama niyang tubo pero hindi ko to gagamitin lahat kasi mali yung pwesto. Then, ram horn yung headers natin dito aari. So, kakalasin ko lang yung headers sa labas. Then, daling ko sa exhaust shop. And, papahinang ko. Then, kabit na natin. Malay natin, mapagana natin yun. Tetest ko muna kung anong rate yung spring na nakalagay dito. Update ko na lang kayo. So, ito yung headers natin. Yan. So, dapat ito dito siya nakalagay. Yan, parang ganyan. So, ang problema dito, dahil nga maliit lang yung manifold natin at malaki to, kita nyo naman, iniisip ko, dahil papalitan naman natin ng flange, ito yung flange ng bagong turbo, extend natin siya ng 2 inch, di putol dito, then extend natin siya ng 2 inch bago tong flange na to. So, yung 2 inch na yon, may ilagay natin tong wastegate natin dito. So, gusto ng kapatid ko, ipahinang ko na lang sa labas. Wala naman siya dito. Ako na lang maghihinang. We don't do that here, bro. So, yan. Naputol na natin yung lumang flange. So, hindi na salvageable yung flange na luma kasi hirap putulin ng grinder So, ganyan na lang muna siya. Then, ngayon, ang isipin ko naman kung paano paano ko ito ilalagay dito. Ito yung flange para sa wastegate naman. So, ang problema dito, masyadong malaki to para dito sa collector. So, search muna ako sa net kung ano yung mga pwestuhan na pwede. Then, update ko kayo ngayon. Wait lang. So, puta. Dito nga pala sina Boss J, Francis. Na mock up ko na siya. Ito na yung final niyang form. Tapos binutas ko na siya.
Ihinang na lang natin. Mock up pa lang naman, di ko pa i-full well. Okay, bahala ka na sa buhay mo. Putang ina mo ka. Sama. Yun, natapos na namin. Alin. Yung turbo, nandikit na namin. Dumating na kasi kanina yung wastegate. Ano yan? Wastegate. Puta yan. Tama ba? Oo, tama. Oo, tama nung putangin ng ito. Ayos ka ang pwesto. Ayos naman, mukhang sisilip na yung 13. Tanga, 16s lang. 16 sa naman. Stock yan. lang. So, kaya magtapos ng vlog ko. Ano sasabihin namin? Puta, di tapusin nyo. Tapos na, bye. Like, comment, and subscribe. So, ulitin natin. Natapos na natin yung mock up ng turbo. Natapos ko yung ihinang yung flange ng wastegate, pero yung flange ng turbo na tak ko lang kasi medyo madilim na, hindi ko makita yung hihinang ko. So, tak lang muna, then bukas hihinang ko ng maayos. Then bukas, baka ang gawin ko ay itong charge pipe niya. Dahil iba nga itong turbo, hindi siya pasok dito. Yan, papupuntahin natin dun. Then after nun, yung exhaust, side exit pa din, yun kasi ang sabi nyo. Then yun, putang ina mo, tanga. Hintayin lang natin yung ECU na binili ko kasi bumili akong bagong ECU para matono to. Then saka natin i-start. Yun. Subscribe kayo.